Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay may nakita na naman akong panibagong loan application online kung saan pwedeng makapag-loan ng 30,000 pesos babayaran sa loob ng 6 na buwan at ang repayment lang ay 33,240. Pwede daw ma-download sa App Store at sa Play Store. So itong loan application na to ay ang Tara Cash Loan App Pilipinas. So kung nakita nyo na din itong loan application na to online, ay wag nyo muna itatry. Ako na muna ang magtatry para sa inyo. Para hindi na din kayo mag-aksaya ng oras ka fill up ng information. Pero sa bandang huli ay hindi naman pala legit. So tama yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng mga loan application na review. Kagaya na to. Para malaman nyo nga kung legit nga ba talaga itong loan application na to or patuloy kayo ibabaon sa utang. Wag na wag muna kayong magda-download kasi hanggang ngayon ay meron pa rin sa aking mga nag-PPM na bakit ganito daw itong loan application na to. Sobrang taas ng interest at hindi niya buong nakuha. Plus, hinaharas na siya agad wala pa yung due date. Kasi nga po, hindi nyo pinatapos yung video. Hindi nyo tiningnan kung ano talaga yung totoong loan details. Nag-install agad kayo. So, tanggalin nyo po yung ganong mindset. Patapusin nyo po ako sa may buong video na to. Para ma-share ko nga sa inyo kung matutulungan nga ba tayo nitong nakita kong loan application na to online. Pero bago ang lahat ay kung ngayong araw ka na nga nangangailangan ng pera at mauutangan online, ay may nilagay akong links dyan sa may description box sa baba at sa may comment section para sa mga 0% interest sa may unang loan nyo. So mamili lang kayo dyan sa mga links dyan at huwag nyo kalimutang basahin ang loan details bago kayo mag-confirm ng loan nyo. At isa pa nga pala may nag-PM sa akin, no, wag daw akong tumawag sa kanya. So natawa naman ako kasi akala niya isa ako sa mga agents na tawag ng tawag. Kasi nga ay isa pa siya na hindi pinatapos yung mga loan application na review ko, tapos in-install agad. So ngayon, hindi siya nakapagbayad. Sa may due date niya, tawag na daw ng tawag sa kanya. So akala niya ako yon. So hindi po ako agent. Disclaimer lang. So ako po ay nagre-review lang ng mga loan application na nakikita ko online. At gusto ko talagang itry para hindi kayo mapahamak. So ayun, kinaklaro ko lang, hindi ako yung tumatawag sa inyo. Kaya lagi ko din sinasabi na basahin ang loan details bago kayo mag-confirm. Para hindi nyo masabi na, bakit ganun sobrang laki naman pala ng interest? Makikita po yung lahat sa may loan details bago mag-confirm ng loan. So ayun na, sumali na nga kayo sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos. Para makasali ay mag-comment ka lang dyan sa may video ko. Lagi ka lang dapat updated sa mga ina-upload ko. At huwag mo kalimutang i-PM ako sa may Facebook page ko. So, buwan-buwan ako nagpapamigay ng 1,000 pesos. Kaya, sali na kayo. At syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa my channel ko. At i-click nyo na din yung notification bell para lagi kayong maging updated sa mga next uploads ko. At simulan na natin. At eto na nga yung loan application. Ang pangalan ay Tara Cash Loan App Pilipinas na may 4.8 na ratings, ang taas. Pero wag tayo magpapalin lang sa mga ganitong matataas ang ratings. Dapat lagi kayong mabusisi. Lagi nyo tingnan kung legit nga ba. So magbasa-basa tayo mamaya. Pero ngayon ay i-explore natin itong application nila. So ayun, dito sa may kanilang application is may nakalagay dito na 80,000 pesos. So, I assume na up to 80,000 pesos ang pwedeng ma-loan. So, malalaman natin to kung totoo nga ba. At sasabihin ko din nga pala sa inyo kung if ever na mali tayo ng pagbabayad dito, in case na legit ito, ay magpo-post kaya sila, haharasin kaya nila tayo? Or kukontakin kaya yung mga nasa phonebook mo kahit hindi mo naman na reference. So, lahat ng yan malalaman natin sa buong video na to. So, ang provider nga nito ay ang Ganga Properties Private Limited. At ayan, na-i-install ko na. So, nag-a-ask na sila agad sa may activity across other companies. So, apps and websites. So, sige, dito ay ask app not to track na lang ako para safe. Tapos, nag-a-access din sila sa may location. Dito naman ilalagay ko is allow while using app lang. At ayan na, the safest and most trusted loan application. Trusted, safest. So, sana nga talaga, no, matutulungan tayo na to. Fastest transaction. Okay, sige. At ayan na nga, nagpakita na ang 80,000 pesos. At ang loan term na nakalagay is 180 days. May interest rate na 0.05% per day.
medyo mababa na din to. Pero malalaman natin to sa may loan details mamaya pag kinompute natin. So ayan, kiklik ko na tong apply. At syempre hindi mawawala ang phone number saka yung OTP para tayo ay makapag-login. At automatic nang naka-check itong nasa ibaba na about sa kanilang privacy agreement. So sige. At eto na nga ang nangyayari. Nagulat ako kasi after ko mag-register ay naging 2,000 pesos na lang. Pero try pa din natin, baka mamaya ay kumpleto nating matanggap itong 2,000 pesos at maliit ang interest. So try pa din natin, sige. So syempre magbibigay nga ba naman ng 80,000 agad-agad sila? Syempre mag-start tayo sa may mababa lang muna. Okay, apply na at nagbago din ang loan term. Pero dito naka-indicate agad yung 7 days na loan term. Which is, makikita mo agad. Kaya kung ayaw mo ng 7 days, ay wag mo nang ituloy itong loan application mo sa may Tara Cash. So, eto nga yung mga sasagutan natin. Authentication, personal information, job information, contact information, at bank card info. So, ayun, apply na ulit. At ang una nilang hinahanap ay ID at face recognition. So, ito yung mga ID na recommended, UMI driving license, passport, TIN, SSS, voter's ID, health card, national ID. Pero meron din namang other options in case na wala ka nung mga nabanggit dito sa una. Postal ID, PRC, saka Pag-ibig. So, ayan, napicturean ko na din. So, dito is pwedeng i-upload mo na lang yung ID mo. So, yung iba kasi ay walang option na ganito na i-upload mo galing sa may gallery mo. Camera na agad yung lumalabas. Good thing dito is meron. So, pwedeng hindi mo hawak yung ID mo, makakapag-apply ka pa din dito. At after kong mapicturean yung ID ko, at dito na nga ay may nag-pop up na confirmation para malaman mo kung tama nga ba yung mga naka-input, kagaya ng pangalan, ID number, saka birthday. So, ayan, confirm lang pagka okay. At facial recognition na, ayan, magsa-selfie ka lang. Pero hindi mo na kailangang hawakan yung ID mo. So, yun yung napansin ko dito. Wala nang selfie, hawak yung ID mo. Pero dito nakakatakot din kasi, pwedeng magamit ng iba yung ID mo kasi hindi naman nga nila makikita kung ikaw nga ba talaga yung nag-a-apply. Pero let's try pa din kung okay to. So dito medyo nahirapan lang ako sa may pag-selfie, medyo hindi ma-detect agad. At ayan na nga, education na, marital state, email, gender, loan purpose, address details, saka home, phone. Dito naman, ang kailangan sa may loan purpose or ang mga pamimilian mo ay eto. Business startup, business development, business trip, other business use, emergency medical, education, travel, internet, credit card, loans, and other. So, ayun, pag nakapili na, confirm. Tapos, itatype lang yung address details, saka home phone, kung ilan ay anak mo, saka home city. At ang next naman ay job information. So, ayan, matatapos na tayo. Dito ay company name, kahit na hindi eksaktong pangalan ng company. Next is company address. Ayan. Company phone number, profession, work experience, monthly income, saka address details. At next na, sa may profession pala, ito yung mga pamimilian, student, police, doktor, at marami pang iba. So, ipa-flash ko na lang din dito. Mamili na lang kayo pagka wala. Yung profession nyo dito is pili na lang kayo ng mas malapit doon. So, ayun, next na. Sa may work experience naman is kung gaano ka nakatagal sa may pinagtatrabahuhan mo. Next ay monthly income, address details, salary day, yung job type din, at salary type. So, ito yung salary day kung kailan ka sumasahod. Job type naman kung ikaw ay full-time, part-time, self-employed, student, retired, unemployed. So, sa may salary type naman, kung ikaw ay sumasahod, lingguhan, 2 beses sa isang linggo, monthly, at emergency contacts na. So, yung mga contacts na kailangan nila ay 5. Automatic to na pagka pinili mo sa phone book ay mag-automatic na ang kanilang phone number. Yung iba kasi na loan application is tinatype mo pa isa-isa yung contact number. After nun ay dito na tayo sa my basic information. So last step na,
Dito na nga tayo magkakaalaman kung okay ba to or no. Dito, kailangan ay e-wallet saka bank. Ayun, may pamimilian naman na e-wallet. Yung iba nga kasi ay puro bangko lang. Kaya kung wala kang bangko, sayang yung oras mo na mag-fill up ng application. So, dito sa wallet channel, ang kailangan is GCash, PayMaya, GrabPay, OmniPay, saka Coins. So, ayan, coins.ph. At sa may bank naman, ayan, sobrang dami dyan. Pumili ka na lang din. So, for the last step, eto na nga ang loan details na pinaka-aabangan natin. Ayan. So, ang tanong, sulit ba yung oras natin sa may pag-fill up nitong loan application? At eto na ang loan details. So, totoo na 2,000 pesos yung credit na ibinigay sa akin at yung loan term ay 7 days. Pero, ang matatanggap ko na lang po sa may 2,000 pesos ay 1,200 pesos. Kasi meron silang processing fee na 667, total interest fee na 13 pesos. So, meron pang risk control service fee na 120 pesos. Mas mataas pa to kaysa dito sa may total interest fee. Grabe. At yung payment due date ko nga is, ayon, 7 days lang. So, pagka ganitong 7 days lang, kung magkakaroon ka na ng pera, sa makalawa, kailangan mo na. So, wag pa rin kayong papatol sa may ganito dahil ang laki-laki ng matatanggal. Kung 2,000 na kailangan mo, hindi mo to makukuha ng buo. At after ko ang malaman to, ay naghanap agad ako ng deletion of account. So, wala akong nakita dito na delete option. So, ang nakalagay lang is log out. At ngayon naman is titingnan ko kung talagang legit yung 4.8 na ratings. At dito nga ay nakita ko na halos karamihan sa mga nagpa 5 stars ay dahil akala nila is magkakaroon sila ng mataas na chance na maaprubahan dahil nag-rate sila ng mataas. At nakita ko dito napapalitan daw niya kapag na-reject siya. Pero hindi na napalitan, siguro tinanggap na din niya. At eto na nga, meron akong isang pinaka-highlight sa inyo. Ayan, huwag nyo na i-download tong app na to. Scam to, aside sa malaki service fee nila, hindi mo pa due date, nanghaharas na sila. So, nananakot, diretso message sa contact persons nyo. So, ayun na yung pinakasagot para sa akin ay no ako dito. Hindi ko may re-recommend to sa inyo. Pag nakita nyo itong loan application na to, ay isnabin nyo na lang or huwag nyo pansinin para hindi kayo mapahamak din dahil ayun nga, ang laki ng matatanggal tapos nang haharas pa sila. Well, nag-try naman ako mag-search online kung nang po-post ba to sa my social media. Wala naman akong nakita. Pero, sapat na yung malaman natin na nanghaharas sila. Wala pa man din yung due date nyo. So, ayan, nasa sa inyo pa din yung desisyon. Para sa akin ay no ako dito. So, kung meron pa kayong gustong loan application na gusto nyo ipa-review ay i-comment nyo lang dyan. Or kung subukan nyo na tong Taracash loan na to ay i-comment nyo na din para maging aware din yung iba. So, yun lang. Thank you for watching.